Okay, ulitin natin. po sa lahat. Magandang hapon po sa ating lahat at magandang gabi sa mga nasa Pilipinas. Ako po si Kuya Andrew. At sa mga Ilocano naman dyan, naimbag nga, malem ken rabi yu amin, siyak ni Manang yu Ellen. At kami ay nagsasabi sa inyo ng pinagpalang buhay. And we are your host for today. And this is JTV Season 2. We reach out and make disciples. Kamusta ka naman po ate? Eto kuya, praise God. Maganda pa rin naman. Oh, halata Ikaw naman kuya, kumusta? Amen. Ako okay na okay. Praise God. Glory to God. Praise God. Na-miss ko ang mag-host ng JTV. Ayun te, bago natin simulan ang ating usapan ngayong araw, atin munang papurihan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng isang awitin. Amen. Sabayan po natin ang kanta. Sige po, ipi-play po ninyo rin. Amen. Ayun, syempre. Unahin
unahin muna natin na kumain ng salita ng Diyos sa ating verse of the day, Kuya. Ano nga ba ang verse of the day natin ngayon, Kuya? Dito kinuha yung lyrics ng kanta na I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. So alam nyo ba kung anong kanta ito? Wow! Yes, Kuya. At ito ay makikita sa 2 Corinthians 4 verse 8 to 9. Sabi doon, we are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are hunted down, but never abandoned by God. We get knocked down, but we are not destroyed. Amen. Ito sa Tagalog, medyo malalim siya. Sa magkabila-bila ay nangagigipit kami. Gayon may hindi nangaghihinagpis. Nangatitilihan, gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan. Inilulugmok, gayon may hindi nangasisira. Amen, Kuya. Amen. Parang yung pagsalita lang na yun, struggle niya. Bata? At ano nga bang mensahe sa'yo ng verse na ito? For me, Kuya, parang ito yung kalaban, yung enemy natin. Talagang nagsisik talaga siya ng opportunity para lang ma-perplex tayo at ma-crush. But then, ang ating Panginoon yung nagbibigay pa rin sa atin ng kalakasan. Amen. Glory to God. Amen. Ikaw naman, Kuya, ano ang ibig sabihin para sa'yo ang verse of the day natin? Ito para sa akin na kahit anuman ang pagdaanan nating hirap, anuman pagdaanan nating pagsubok, hindi tayo susuko kasi merong Diyos na humahawak sa atin at umaalalay sa atin. Amen to that, Kuya. At sa ating mga viewers po dyan, baka meron po kayong gustong i-share na mga insight sa ating verse of the day. Feel free po na i-comment po sa ating comment section. Amen. At para naman magising ang ating mga isipan, meron kami ulit ipapalaro sa inyo. Ayun, at excited. At ito ay ang Let's Guess It! So, paano nga ba ang mechanics nito, Kuya? Amen. We will show you a picture at huhulaan nyo kung ano ito. Your clue will be the number of the letters in that word. So pag nahulaan ninyo ang picture, ay ilagay lang sa comment section ang yung kasagutan at kung sino man ang maunang makakukuha ng tamang sagot ay siyang mananalo ng personalized JTB Mask courtesy of Sikat Digital Prints. Ang ganda. Amen. The more answers, the more chances of winning. Amen. May nakikita na ba kayo sa ating screen? Meron na ba, Kuya? Ayan. Kami medyo ilang mataas letters yung kaya yun? Ayun, may nakita akong binigay na ano. May nakikita akong ulo. 9 letters siya, Kuya. Pwede kayong sumali dyan, te? Kung pwede nga lang, Kuya eh. Kunin ko yung cellphone ko. Sasagot ako. Sige. Siyempre, sisimulan natin ang ating usapan with a video presented to you by JTB Production Team. Panoorin po natin to. Video, roll! Wow, nakaka-excite naman. How can it be that you're my king, you died for me? I know it's true. It is my joy to honor you. All I do, I honor you. Yes, hallelujah. Praise you, Father God. Praise God, ate. Nakakabit ang worship service. Ang ganda ng worship service ngayon. Ay, ate, ako na palang picture next week. Ang bakit pa naman yung storm ko. Okay lang na tayo. Pag-pray ko talaga yun. Eh, saglit lang. May tumatawag. Karen? Si Mami. Takbang dalawang step. Hello, Mami. Opo, katatapos lang po ng worship service. Papunta na po ako dyan. Punta na po akong hospital. Opo, on the way na po. Ate, saan ka punta? Ate, kasi si Daddy na hospital. So, kailangan ko siyang puntahan. Medyo matagal na siya doon kaya dadalawin ko ngayon. Nasa hospital? Pwede sumama? Wala naman akong gagawin eh. Sige, tara. Halika.
Mona Toledo. What is this for, Mona? Vacation leave? Can't you see we are understaffed? No! I will not allow you to have your vacation. You may now leave. Timona, okay ka ba? Oo naman, ate. Ano po kasi yung pinagdadaanan mo eh. Napakabigat. Una, yung tatay mo nasa hospital. Tapos ang tagal na doon. Si Sir pa, ito, sungit-sungit. Nag-a-apply ka ng leave, hindi ka man lang pinayagan. Pinumi pa yung papel sa harap mo. Tapos nakita mo pang, ito pang isa, yung nakita kita nung minsan, kung mo kong boyfriend, sumabay pa. Nakita ko, nung minsan, umiiyak ka. Kasi nakita mo yung boyfriend mo, may kaholding ng sarili. Pag nakita ko yung mukha na yan, interesting pala yun. Nakakayanan na ito. Pero te, paano mo kaya nakakayanan lang? Anong sekreto mo? Sikreto? Simple lang. Ang magtiwala sa word ni Lord. Di ba sabi niya sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, sabi niya doon, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Doon ako nagtitiwala. Sabi niya sa verse 10, sabi niya doon, that's why, for Christ's sake, I delight in my weakness, in insults, in persecutions, in hardships, and in difficulties. For when I am weak, I am strong. Wow! Glory to Grabe. God! Napanood po ba natin yung video Pangmalakasan. presentation na present ng ating JTV production team? Wala, kuya. Napakaganda, no? Lumelevel up talaga. Dati Grabe. ano lang tayo eh. Ngayon lumalabas na tayo. Panglaban ata to sa Oscar. Wow. Amen. Ate, anong napansin mo sa video na napanood natin? Amen. Talaga naman, kuya. No? Ito ba yung sinasabi sa katagang ngiti sa likod ng pighati, kuya? Wow, ang lalim. Ngiti sa likod ng pighati. Oy, amen. Kasi tingnan mo naman yung nangyari kay Ate Mona. Parang na-observe nitong isang
ate na ang dami niyang napagdadaanan. Pero Yes. grabe yung response niya. Yung response niya, nakangiti pa rin siya. Na kahit parang binubulyawan na siya. Ngumingiti pa rin siya, kuya. Wow. Yan ang true mark of Christianity. Yun pala, kuya. May nabasa po ako, kuya. At ang sabi, ang imo, pag nagbabangs para itago, sakit na nararamdaman. Wow, so hindi mo kate? Hindi, kuya, kasi humaba na yung bangs ko. Bangs. Tama na eh. Yun, kuya, ang rakista naman, dinadaan daw sa ingay, ang hinagpis na nararanasan. Ang ilang mga rapper, kapag nasasaktan, nagko-compose daw ng kanta, Oh. inaalay sa kanilang mahal. Di dahil gusto nilang makipagbalikan, kundi nais na lang nilang ipamukha na di sila nagkulang. Pero ang pinakastig sa lahat ay ang mga Kristiyano at ito ang ating pag-uusapan. This month of November. Amen, Aba. kuya. So, ano nga po ba ang ating mga pag-uusapan this Yung month of team November? natin this month. Ano yun? Sabi, astig Astig bang maging Kristiyano? Wow, astig. At bago po Yun natin pala sagutin yun. yan, sa inyo po dyan nanonood, para sa inyo, astig bang maging Kristiyano? Bakit nyo nasabi na oo, hindi? Share po your thoughts na upang malaman po natin yung sa mga ibang viewers po natin Amen. dyan. Pakishare na lang po yung mga Sa loobin comments natin. natin. Amen. Ayan. Pero syempre, ano nga bang ibig sabihin ng word na astig, kuya? Ayun. According to Wiktionary, ate, ito ay box lang o reverse sound ng Box tigas. Parang yung box lang na nosi, balasi. Nabaliktad ng sino ba sila. Ngayon ko lang nalaman yung box lang, kuya. Na, yung word na tigas, ay yung box lang niya, ay astig. Kasi Wow, astig. sa atin kasi ano yun, salitang kanto. Oo nga, kuya. Yan. So, ibig sabihin, ang astig ay tigasin. A tough or cool person. Pero wow. ano nga bang matatawag na tigasin o cool ang isang Kristiyano? Ayun, Ano paano nga nga ba? ba matatawag Paano na nga ba, kuya? tigasin o cool ang isang Kristiyano? Paano nga ba, kuya? Ayun, masasabi na astig ang Kristiyano kasi una, stormproof sila. Amen. Nakangiti sila sa gitna ng pighati. Wow, Yeah, parang parang pinanood napanood natin. natin. Hindi lang yan, kuya. Pangalawa, they can work behind their limits. Amen. Wow. Yung akala nilang hindi nila kaya, pero nagagawa naman nila. Amen. Pangatlo, they have the strength under control. Meron silang self-control, kuya, ika nga. At ikaapat, they have power over the enemy. Wow. Amen. talagang Tama ka po dyan, astig. ate. At yan ay ilan lamang sa mga kadahilanan bakit nasasabi nating astig ang mga Kristiyano. At ang apat na yan, ang ating pag-uusapan sa 4 na Sabado ng buwan na ito. Excited ka na ba, ate? Excited na ako, kuya. Amen. At dahil excited ka na, ating simulan sa Amen. unang dahilan kung bakit astig ang Kristiyano. Ang pagiging storm-proof. Amen. Naririnig ba natin yung salitang, kung sasama ka sa amin, hindi ka na mo problema. Nako, ate, nagsisinungaling sila. Yun nga ang masama, ate. Mas lalo kung sinasabi nila yun, mas lalong nagkakaroon ng problema. Dahil walang sino mang tao ang hindi daraan ng bagyo. Amen. Lalo kuya. na pag Kristiyano ka. Ang astig na Kristiyano ay hindi storm-free, kundi storm-proof. Amen. Bago natin ituloy, ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang storm, ate? Storm. According nga po sa Wikipedia, is any disturbed state of a body affecting its surface and strongly implying a wind force. May be marked by lightning, heavy rains, strong winds, or dust. Tulad ng sunstorm dito sa bansa, Amen. kuya. Kasi wala naman pong bagyo, di ba? Sunstorm lang. Strong winds or dust. Tulad ng, yun nga. But for our discussion, we use storm as anything that will make us disturbed, that cause pain, suffering, maybe in form of trials or temptations. Eh, ano na naman ibig sabihin ng storm-proof, ate? Ayun, according sa dictionary ulit, kuya, syempre, kotang-kota ang dictionary natin. Amen. Not affected to damage, able to withstand, or capable of resisting storms. Kaya astig ang Kristiyano. Amen. Dahil napagtatagumpayan nila lahat ng bagyong dumadaan sa kanila. Walang tunay na Kristiyano ang nadidepress ng matagal. Yung
Timpak ka dyan, kuya. Ay, Amen. timpak? Eh kung Timpak. Tungpalan. kung tatanungin ka ate, sinong Bible character ang maisip mo pag sinabing storm sa New Testament Bible? Siyempre, hindi na po ako lalay, kuya. Si Jesus at the Sea of Galilee. Naalala ko, kuya, yung nung nakasakay ang mga disciples sa bangka. Pero sila ay natakot kahit kasama pa nila si Jesus. Amen. Ginising Matatagpuan niya pa sa Matthew 8. Amen, kuya. Alam mo yung ginising pa nila si Jesus at sinabing, Teacher, wala ka bang pakialam na tayo ay malunod? Sabi nila, kuya. Maalala ko yung nga yan, ate. Noong pinatigil ng ating Panginoon Jesus ang hangin at pinatigil niya ang alon. Sinabi niya, tigil, kumalma kayo. Amen. Naging normal na reaksyon na talaga natin ang matakot pag may bagyo. Tanong nga ng ating Panginoon Jesus, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya sa akin? Amen. Tama ka dyan, kuya. So, hindi totoo na pagkasama mo si Jesus ay walang bagyong darating sa'yo. Tulad na lamang si Paul, literal na may nakaharap siyang storm o bagyo habang sakay ng barko nung papunta sila sa Rome. Makikita ito sa Acts chapter 27. Amen. Pero kuya, ano nga ba yung nagagawa ng storm o mga pagsubok sa ating buhay? As a believer, alam natin na tuwang-tuwa si Taning. Kapag ganito ka, hindi ka naman nagagalitin dati eh. Pero dahil sa dami ng pagsubok na pinagdadaanan mo, konting, Ano? ay, magagalitin ka, kuya. Yung totoo. Tuloy lang ako. Natakot ako doon. At isa pa, kuya, naloko ka lang ng ex-girlfriend mo, pero tingin mo sa lahat ng babae, pare-parehas na. Nakaka-relate ka ba doon, kuya? Next topic tayo. Tanong ko lang po ulit, nakailang GF ka po dati? Next topic tayo. Baka may lumipad na cellphone. Ay, sige po, sorry. Dati naman madali tayong magtiwala. Di ba? Pero dahil naloko ka minsan, hirap ka na magtiwala. Lagot ako! Ayun, Ayan. isa pa, kuya, dati naman, mapagbigay ka. Pero dahil sa tight ka, ayun, naging madamot ka na. Pati tight mo, pinag-tightan mo pa. Ay. Hindi naman ganyan kababa ang tingin mo sa sarili mo dati. Bakit ngayon ang baba ng tingin mo sa sarili mo? O kaya, hindi naman ganyan kababa ang pangarap mo nun. Ang taas nga ng pangarap mo dati eh. Pero dahil sa pagsubok na pinagdaanan mo, bakit nagbago ang pananaw mo? Because the storm changed you. And alam mo ba, ate, minsan hindi lang tayo binabago ng storm, but most of the time the storm reveal who really us. Paano yun, kuya? Kung sino ba talaga tayo inside. Kasi ang storm ay ang purpose ng storm sa atin ng Panginoon ay upang ipakita sa atin kung ano ba yung tunay na pagkatao natin. Amen, kuya. At para maging balikan natin ang ating laro. Amen. At Balik po muna tayo meron sa na bang ating sumagot laro. sa ating Meron na bang nakahula, mga kapatid? Amen. Ano ba ang ating next clue? Ayun, magbibigay na naman ng next clue. Ngayon. Pangalawa, Si as in dagat. Ayun. Nag-guess na ba nila, kuya? Kaya? May nakahula na ba? Tignan natin. Comment po yung answer nyo sa ibaba Amen. sa comment section, mga kapatid. Sagot lang po kayo, huwag po kayong mahiya. Ayun. May nag-comment ba, kuya? Tignan nga natin. Tingnan nga natin kung sino nag-comment. Ayun, sagot-sagot na po, mga kapatid. Feel free to answer. More answer, more chances of Amen. winning. Ayun, may sumagot, ate. Ayun, Si Ate Angelica Rivera. Oy, ano kaya sabi ng... Hello, Ate Ellen. Sabi niya. Hi! Shoutout po sa best friend ko. Amen. Ikaw natin magbasa ng comment niya. Ay, sabi niya, Amen. Nung hindi pa ako mananampalataya, nastigan na ako sa mga Kristiyano dahil may problema sila, pagpupuri sa Diyos ang lumalabas sa kanilang bibig. Amen. Na-amaze ako sa kanila. Ngayon, ko lang nalaman kung bakit. Praise God, sabi ni ate. Wow. Totoo nga naman, ako din kuya. Parehas kami. May nakita ko dito. Ayun na Sabi, sabi. Parang nakikita ko ang ngiti sa labi ni Kuya Enrico Carlo Naka. Estalco. Hindi lang ngiti sa labi, kundi saya sa puso. Ay.
Proceed na po tayo, Sige. kuya. Back to you. No, sige te. Back to you. Ayun, in times nga po si Storm, hindi natin maiiwasang magtanong, nasaan nga ba ang ating Panginoon? Bakit ito nangyayari? Ang Diyos ba na mapagmahal ang nagbigay sa atin nito? Bakit niya ito hinahayaan? Pero sa totoo lamang, mga kapatid, these storms in our life is not meant to make us fail, Amen. but it is meant to make us succeed, to be victorious. Amen, kuya. Kaya nga, binibigyan ng pagsubok, hindi para mag-fail ka, kundi para mag-succeed. Take Amen. note, hindi ang Diyos ang nagbibigay sa'yo ng mga kasakitan o trahedya sa buhay natin. It's just a consequence of people's of doing. Yung mga nagagawa po natin. Na syempre, si Taning ang nag-orchestra sa lahat ng mga ito. But God does have a purpose o layunin sa bawat bagyo na kinakaharap natin. At ano nga ba ito ano ba yung mga purpose na ito, kuya? May gusto kong ibigay na illustration sa iyo, ate. Wow, gusto ko Pakihawakan ng yan. mic. Excited na ako. Hindi ko Dahil, alam yan, ah. Ito yung illustration na natutunan ko kay Router TV. No, ang ganda ng illustration niya rito. Ay. Naalala mo yung breaking of bread, ate? Amen, Amen, kuya. 'di ba? Before taking the bread, 'di ba? Mm. Ang unang ginawa ng ating Panginoon, he takes the bread, Then, he blessed the next? bread, amen. then anong kasunod nun, te? Hinati niya. He Break. breaks the bread. Amen, kuya. Then anong ginawa niya? Binigay niya. He serves the bread. Ay, amen. Yan. Kung atin pong bibigyan ng pansin, ganun din po ang ginagawa sa atin ng Panginoon. He takes us, Hmm? he bless us, he breaks us, Hmm. after he serves us. Ganun po ang ginagawa sa atin ng Amen, Panginoon. kuya. Hindi natin yun napapansin kasi we are focused on the trials. Ang gusto lamang po ng ating Panginoon, kaya niya tayo binebreak, kasi po, pag tayo ay naglingkod sa Panginoon na dala-dala natin, yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa atin, one day we will fall back. Amen, kuya. One Tayo day, din ang we susunod. will susuko tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kunwari, hindi tinanggal ng Panginoon ang kayabangan mo pag naglingkod ka. One day, ang ililift up mo hindi ang Panginoon kundi ang sarili. Amen, kuya. Magaling ako, kaya ako ginagamit ng Panginoon. Kaya minsan binebreak muna tayo ng Panginoon bago tayo i-serve ng Panginoon. Amen. Pero huwag kayong mag-alala bago naman tayo i-break ng Panginoon, di ba? Binless niya muna tayo. Amen. Kaya niya tayo binebless para malagpasan natin yung breaking na ginagawa niya. Amen. I hope na may natutunan kayo sa breaking of the bread. Wow, napakagandang illustration. Nakaka-bless, kuya. Siyempre, balik na tayo dun sa purpose of storms in our life. Ayun, ano Ayan. nga ba Ang yun, una kuya? po ay to get our attention. Mm. Ang Panginoon ay nangungusap sa atin. Pero kung hindi tayo nakikinig, palalakasin niya ang volume by allowing storms in our life. Halimbawa, itong COVID na ito, or literal na bagyong nangyayari ngayon sa Pinas, posibleng ito ay paalala sa atin na tayo ay nakakalimot na. Tama ka dyan, kuya. Parang wake-up call lang sa atin, no? Kasi minsan ang nangyayari, tsaka na lang tayo tumatawag sa Panginoon. Pag talaga may mga dilubyo na may trahedya nang nangyayari sa atin, Amen, unang kuya. mapasok sa atin sa Sad face to natin, say. Lord, help us. Oh, tama, kuya. Ayun nga po. At ang pangalawa naman, to equip us for His service. Amen. Ano nga ba ang ibig sabihin na to, kuya? Dahil sa dami ng pinagdadaanan natin, we come out better equipped to be helpful to others. Ayun nga, kuya. Anong masasabi mo dito, kuya? Ayun nga po, katulad ng sinabi ko kanina, di ba? Yung binibreak tayo ng ating Panginoon, ito yung isa sa Yung illustration. equipping na ginagawa ng ating Panginoon. Amen. Oo Doon tayo, nga. ini-equip ng Panginoon sa breaking. Di ba? Habang binibreak tayo ng Panginoon, akala natin pinapahirapan tayo ng Panginoon. Yung pala, unti-unti tayong binubuo ng Panginoon doon. Sabi nga ni Paul sa 2 Corinthians 1 verse 4, He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given to us. Amen. Sabi nga nila, the only person who knows your trouble is the person who experienced the trouble. Amen, kuya. Diba? Kung na-experience mo na, ibig sabihin, madali na sa'yo para magbigay ng Mag-share. comfort para sa ibang tao. Testimony. Amen. Yun po, no? So, Parang
binabase mo yung naranasan mo, yung binigay na encourage sa'yo ng Panginoon, yung strength mo, no? Kaya kapag may kapatid kang same sa pinagdaanan mo, ganun din yung parang alam mo na kung ano yung tamang advice na sasabihin mo para ma-uplift siya. Tama. Amen. Katulad po nang nangyari sa akin, ako hindi naman maganda yung Pasko. But that doesn't mean hindi ako pwedeng mag-encourage ng mga ibang tao o ng mga mananampalataya. Ginamit ng Panginoon yung experience ko dati para ma-share ko sa iba at maitama yung mga maling nagawa ko noon. Amen. To that, Kuya. Yun nga. Ang pangatlo po, to reveal Himself to us. Ang trial sometimes ay nagbibigay sa atin ng bagong pananaw sa ating Panginoon, Kuya. Amen, amen. Kadalasan nare-realize natin na pagkatapos ng problema at tayo ay nagbalik tanaw kung paano natin ito malalagpasan. Halimbawa, nung times na wala kang trabaho, nagtataka ka, bakit paano kaya ako nakakasurvive? Yun pala, nare-realize mo na that God is our provider talaga. Or amen. Amen. Or hinahayaan ka niyang mag-positive sa COVID. Pero nasa bahay ka lang, nagpapahinga. This prove that God is your main healer at hindi ang medisina. Amen. Amen. May napanood po ako na isang magaling siyang doktor na hindi siya nagbibigay ng mga paraan kung paano gumaling, kundi nagbibigay siya ng tips. Kung napanood niyo na si Doc Atoy Arboleda, sabi niya ang gamot hindi naman talaga nagbibigay ng kagalingan. Tanging ang Diyos lamang ang nagbibigay ng kagalingan. Kasi kung ang gamot ang nagbibigay ng kagalingan, hindi na natin kakailanganin ng Diyos. Amen. Bibilin na lang natin yung gamot para gumaling tayo. Amen, Kuya. Kasi minsan nakala natin, yung gamot lang ang nakakapagaling sa atin at hindi na natin nare-recognize yung hands ng ating Panginoon na siya pala yun ang may gawa lahat. Amen. At ang pang-apat, storms refine our faith. Minsan pag dumadanas tayo ng bagyo, ang naapektuhan ay ang faith natin. Amen, Imbis Kuya. na yung bagyo ang bitawan natin, faith ang binibitawan natin. Ay. Noong nagka-problema ka, huminto ka sa pagsiserve. Huminto ka sa pag-attend. Dahil sa problema, hinihinto mo ang pagbabasa mo ng Biblia pag nagkakaroon ka ng problema. Pero kung astig kang Kristiyano, ang problemang kinakaharap mo ay nagtuturo sa iyo ng mas lalong magtiwala sa ating Panginoon. Amen. Tulad nga ng sinabi ni Peter sa 1 Peter 6-7. Ano yun, Kuya? Anong sinabi doon? Sabi dito, dapat kayong magagalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang. At dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay ang pananampalatayan nyo. Tulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Amen. Ganun pala yun, Kuya. Sinusubukan tayo ng Panginoon para malaman din sa ating mga sarili kung mananampalataya ba talaga tayo na Amen. tunay. Dito natin malalaman kung tunay nga bang Kristiyano tayo sa puso o sa nguso lang. Yan pala yun. Ayan. Punta naman tayo sa ating comment section. Tingnan natin ang mga comment ng ating mga avid viewers. Amen. Sabi naman po ni Pastora Janet. Hi po, Pastora. Hello po. Shoutout po. Kumusta po? Sabi niya, but those who trust in the Lord will find their strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Learn from the eagles, the challenger of the storms. Ayan yung, Amen. yan yung verse of the month natin last month. Matatagpuan to sa Isaiah 40:31. Excuse me po. Ayun. Pero paano tayo magiging storm-proof, Kuya? Magandang tanong yan, ate. Ayun. Pero bago natin sagutin yan, atin munang panoorin ang ating Bible trivia. Wow. Direct, ready na ba? Video rolling. Ang lahat ng kasagutan ay makikita sa banal na pahina bago pa nataktusan ng sensya. Halika, samahan niyo kami na tuklasin at alamin ang hiwaga ng Biblia dito sa JTV Trivia. Ayon sa datos ng World Health Organization noong April 8, 2019, halos 81,000 hanggang 138,000 na katao ang namamatay taon-taon dahil sa kagat ng makamandang na ahas.
Ilan lamang sa mga ito ang viper, cobra, faint-banded sea snake, at black mamba. Ayon sa mga eksperto, ang kagat ng makamandag na ahas ay nagiging sanhi ng paralysis na nagpapahinto sa paghinga, bleeding disorders, irreversible kidney failure, at tissue damage. Subalit, alam nyo ba na minsan nang nakagat si Pablo at nakaligtas mula sa kagat ng makamandag na ahas? Nang nasira ang kanilang barko papuntang Roma, kasama ng iba pang bilanggong katulad ni Pablo ay napadpad sila sa isla ng Malta. Ayon sa Acts 28:3, nangunguha si Pablo ng mga kahoy na ilalagay sa apoy bilang panggatong nang biglang kagatin siya sa kamay ng isang viper. Ipinagpag lamang ni Pablo ang kanyang kamay at nalaglag sa apoy ang ulupok. Inabangan ng mga nakasaksi na siya ay mamaga at mabuwal na lamang para mamatay. Subalit, nabigo sila nang makitang walang anumang nangyari kay Pablo. Pinagkamalan pa nga nila itong isang Diyos. Kapatid, hindi na natin kailangan na makagat ng ahas upang mapatunayan ang proteksyon ng Diyos sa buhay natin. Lagi lang natin pakatandaan na ang Diyos ang ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa lahat ng kabagabagan. Ating amang Diyos ay lalong kilalanin, kaalaman ay palawakin. Ito ang JTV Trivia. Amen. Wow. Napakaganda namang trivia niyan, Direk. Yun pala. Talagang napakalaking Knowledgeable, kuya. knowledgeable siya. Ang galing nun. Paano mo na pala Para yun? nasa dulo na ng dila mo, hindi mo lang masabi-sabi. Amen. English kasi ito eh. Ay, sorry na. Yun lang ang baon ko eh. Ayan. Yun po, ano mo masasabi mo doon, te? Ayun, maraming salamat po pala. Acknowledge mo natin ang ating researcher sa nagbigay po Ng ating Bible trivia. Si Amen. Walang iba. Pas Alvin. Hello po, Nino Alvin. Amen. Ayan nga, katulad nga nung related siya dun sa natin, Oo story nga, natin, kuya, di ba? ang galing. Yung si Paul na napunta sa Malta at tinuklaw siya ng ahas. Di ba? Kung saan nakita nung mga kasama niya na walang anumang nangyari sa kanya. Kaya nga, Di ba? pinagpag niya lang. Ganyan din Tapos sa atin, di nahulog ba? na. Ganun din sa atin. Astig. Ang tunay na Kristiyano, pinapagpag lang ang mga Amen, problema dumarating sa buhay natin. Yan Diba? ang astig. Pinapagpag natin sa Panginoon. Amen. Sabi naman ni Kuya Bernard, sabi niya, more breaking, more breakthrough because Jesus will help you through. Amen. Amen. Wow. Amen. Praise God po, Pas Bernard. Ayan. Ayun. Balik naman tayo dun sa pinag-usapan natin kanina. Stormproof, kuya. Oo Amen. nga. Ayun, sa tropical countries nga, kuya, gaya ng Pilipinas, inaasahan na nating dumarating yung bagyo. Katulad nga lamang ni Kinta, Rolly at ni Sonia na sinasabing love triangle daw ito, kuya. Wow. At ang ahensya ng Pilipinas, tulad ng Pag-asa, ay sila yung naghahanda sa atin sa pagdating ng bagyo. Kaya hindi na tayo nabibigla, di ba? At ang mga bagyong ito ay kahalintulad din sa mga bagyo na darating sa ating mga buhay. Kristiyano ka man o hindi. So lahat pala, general po pala ito. May napanood nga ako, Amen. te. Bakit daw nagagalit ng bagyo? Bakit, kuya? Kasi daw binibigyan natin ng pangalan yung bagyo. Ayan na Kaya daw naman. nagagalit sila. Meron daw silang pangalan. Kasi binibigyan natin sila ng pangalan. Diba? Ayan, hindi mo pa tapos pero tawang-tawa na ako. Wow, supportive mo namang partner. Anong partner? Hindi pa Ayun. nagsisimula yun. Ayan, sabi nga ni Peter, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano na ang mangyayari sa inyo. Amen. Amen. At ang astig na Kristiyano ay naghahanda sa bagyong darating. Amen. Paano nga ba natin mapaghahandaan or haharapin ang bagyo sa buhay, kuya? Amen. Una, make Jesus your foundation. Sabi niya sa Mateo 7, versikulo 24 hanggang 26. Kung sino man ang nakikinig at sumusunod sa kanyang sinasabi, ay siyang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyon bato.
nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito at sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sino mang nakikinig sa aking mga salita pero hindi naman ito sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Kung ang pundasyon natin ay si Jesus na solid rock, sigurado na walang bagyo na ang makakapagpatumba sa atin. Ang totoo niyan, te, we all hit the rock. We all hit rock bottom in our life. Lahat tayo naranasan yon, yung rock bottom in our life. Walang exempted. Walang exempted. But, ang maganda dito, we must experience the rock in the bottom. Kailangan talaga yung pundasyon. We must experience the rock in our bottom. Sino ba ang the rock? Siyempre, si Jesus, Amen. kuya. Yun. Ang kagandahan doon, nung nasa rock bottom tayo, kailangan ma-experience natin si Jesus. Kasi ang masama nun, nasa rock bottom tayo, nag-stay lang tayo doon. Yun nga, kuya. Ayun nga. Pangalawa, anticipate failure and get ready to stand. Amen. Ayun ang sabi nga ni Jesus sa 1:16:33, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil tagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Amen. Sinabi na mismo ng ating Panginoong Jesus na tayo ay maghihirap. We may fail a lot of times, but that's not the end. Jesus gave us the reason to stand up, kuya. And He said, it's already overcome. So we can overcome. Amen. Be ready to stand. Magpakatatag lamang tayo, mga kapatid. Sabi nga nila, failure is not the falling down, Amen. but the inability to stand up. Wow, Yun. lalim, no? Ang ganda, May kuya. sikat na proverb sa atin na sabi, 7 times you fall, 8 times you stand. Amen, Hindi kuya. ibig sabihin dito na okay lang na mag-fall ka ng maraming beses. Ang sinasabi dito, pag nag-fall ka ng 7 times, dapat mas madami yung pagtayo mo. Amen, Diba? kuya. Ikaw po, kuya. Have you ever failed to the Lord? Many times, ate, maraming beses ko siyang na-fail. And kung bibilangin yon, hindi ko na siya mabilang, te. Ako din, kuya. Kung may bayad yung pagpe-fail sa Panginoon, medyo milyonaryo na ako, te. Wow, milyonaryo na pala tayo noon, kuya. Pero, yun nga, hindi ko ikatutuwa na magiging milyonaryo ko sa pagpe-fail ko. Amen. Amen. Kahit hindi nakakalugod yun sa ating Amen. Panginoon. Amen. Pangit naman no na naging mayaman ka dahil sa failure mo. Amen to that, kuya. Ayun, ang sumunod po, keep moving forward. Amen. Ang bagyo ay darating at daraan lang, pero hindi mananatili sa buhay mo. Amen. Pwede na lang kung inipon mo ang mga lahat ng tubig ng ulan, ng bagyo, at nilagay mo sa drum, tapos nagbabad ka doon sa Amen. maalat na tubig na yun. Amen. Totoo yan, ate. Ang magandang gawin talaga natin, keep moving forward. Kasi Amen, kuya. even the strongest stone sa mundo, dumaan sa bagyo. Diba? Amen. Ang ano nga lang diyan, strong siya. Diba? Hindi Ayun. siya nagpatinag. Yun naman talaga, kuya. Diba? Ang importante. Yun, no? So, para po Ayun. sa ating pang-apat, pero bago po pala yan, atin pong balikan ang ating game. Ayun, next. Let's get it. Meron na po bang nanalo? Ayun, meron na po bang Wala nag-comment? pa daw. Ayun, magbibigay na naman Mukhang muli. hirap na hirap ang ating mga manunood. Ayun. Sagot na po kayo for the chance to win Winning personalized JTV JTV Mask, Plus courtesy of Sikat Digital Prints. Ayan, ang ganda po. Ayun, nagbigay na naman ng isang clue. Ayun, meron. Ay. Ayan. Mukhang nahihirapan ng ating mga viewers, kuya. Ano ba? Ano kaya to? Malapit nang masagutan. Ayun, keep Sige po, sagot lang po kayo sagot para lang po kayo. more chances of winning. Amen. Wala pong bilang ang pagsagot. Only sagot. Yan. Yan. Pag may bagyo, huwag mong itigil ang ginagawa mo para sa Panginoon. Kapatid, keep on reading the Bible. Keep on serving the Lord. Keep on worshiping the Lord. Keep on knowing who He is in your life. Huwag mong sukuan. Kahit mahirap, huwag mong sukuan. Ang pag-attend, huwag mong sukuan. Ang paglilingkod sa Panginoon, huwag mong susukuan. Amen, kuya. Katulad nga ng sinabi sa
sa Ecclesiastes 3. Ano sinabi Meron doon, dong 28 seasons na binigay, pero walang season of quitting. Kaya kapatid, walang season of quitting sa buhay natin. Ayun. Kailangan nating mag-move forward. Amen po, kuya. Tama. Walang nakarating sa pinanoroonan ng paatras. Ayun. Laging paabante. Basta lang palayo pag patras, no? Ang paglayo sa Panginoon ay hindi ang sagot. Amen. Lalo kang lumalayo sa Panginoon, lalong nagiging worst ang problema natin. Amen to that, kuya. Tama Tingnan, po. tingnan lang natin yung buhay ni Jonah, di ba? Lalo siyang lumalayo sa Panginoon. Ayun Lalo siyang nga. napapahamak, di ba? Oo nga. Anong nangyari sa kanya? Dumaan din siya sa bagyo. Pagdaan niya sa bagyo, kinain siya ng Balyena. di ba? Minsan, kailangan pa nating dumaan sa tiyan ng balyena. Di Ayun ba? nga, kuya. Susunod din naman pala tayo sa Panginoon. Pero inaalaw pa rin nating dumaan tayo sa tiyan ng balyena. Ayun. Pinahihirapan lang ba yung sarili, kuya, no? Diba? Sumunod naman si Jonah eh. No, Yun nga lang, dumaan pa siya sa tiyan ng balyena. Tama po. Kaya keep moving forward. Kasi yan ang goal ni Satan. Ang na tumigil tayo, di ba, kuya? Amen. Na hindi tayo magpatuloy. Natutuwa ang kaaway kasi gustong-gusto niya. Kasi love niya yung storm na nakapagbigay sa atin para tayo ay manghina. Amen. Amen Diba? dyan. Ayun. So, ang panghuli, how we can become storm-proof. Paano kaya? Ayan. Panghuli, take courage. God is with you. Amen. Balikan po natin yung biyahe ni Paul papuntang Rome. Ilang araw na silang binabagyo sa dagat. Hindi na makita ang araw at bituin. Pero sabi ni Paul sa kanila, lakasan ninyo ang loob ninyo. Walang mamamatay sa atin. Ang barko lang ang masisira. Kapatid, the ship will never make it, but you will make it. Amen. Kapatid, ano ba yung ship sa buhay natin? It may be your business. Amen. But take courage. Your business will not survive, but you will survive. Amen Maybe to that, kuya. it is your finances. Di ba? Your finances may gone. Ano wrong? Tagalogin na lang. Yung finances mo ay mauubos, pero ang biyaya sa iyo ng Panginoon ay hindi mauubos. Amen, Diba? kuya. So yung contract mo maaaring matapos, pero yung pagpapala sa iyo ng Panginoon ay hindi matatapos. natatapos. Ang katawan mo ay manghihina, pero you will still make it. Palalakasin ka ng ating Amen Panginoon. to that, kuya. We still make it. Amen. Pero bakit nga ba ganun, kuya? Bakit ganun kalakas ng loob ni Paul sa mga pagsubok na kanyang pinagdadaanan? Amen. Kasi nagpakita sa kanya ang anghel at sinabi sa kanya, Pablo, huwag kang matakot. Dapat kang humarap sa emperador sa Roma. At sa awa ng Diyos, ang lahat mong kasama rito sa barko ay maliligtas dahil sa iyo. Alam mo ate, ang problema sa mga tao, yung minsan kasi ang ginagawa natin, ibang emperador yung hinaharap natin. Naku po. Ganyan ako dati eh. Anong emperador kaya? Dati pagka may problema ako, ibang emperador yung kaharap eh. Anong emperador, kuya? Merong light, merong emperador para heart. alam ko na. Alam mo natin. So, ganun nga no, pag meron tayong problema, wag natin tong daanin sa alam natin, yung nakikita natin sa mundo. Hindi sagot ang alak, hindi sagot ang pagmumukmok, hindi sagot ang pag-suicide, hindi sagot yung pagmamaktol, hindi sagot yung pagre-rebelde. Di ba? Amen. Dapat ang lapitan natin ang salita ng Diyos. Amen. Nagkakaproblema tayo, pero dapat ang Diyos pa rin ang ating hinaharap, hindi ang ibang tao. Ay, ayun. Ay, hindi po balyena yun. Malaking isda po yun. Thank you, Ninong, for correction. Salamat po, Pas. Amen. Ayun. Ayun. Sabi naman po ni Pastora Janet, ang kawayan kapag may bagyo, hindi sila natutumba. Sila ay yuyuko lang. Tulad natin kapag may bagyo, hindi tayo natutumba. Tayo ay yumuyuko sa panalangin sa Panginoon. Yun. Ang ginagawa ng bagyo sa atin, hinahumble tayo ng bagyo. Diba? Kaya pala yumuyuko kasi we humble down ourselves to Yun ang Him. pinaka-humble na halaman sa lahat. Wow! Astig. Ayun nga. That's an assurance. When things may seem falling apart, always remember, but I can still make it. Amen. Sabi niya doon, kuya. Dahil ang kamay ng Diyos wala sa bagyo. Wala sa sa barko. Sorry po. Consider na pong bagyo na yung barko. Yun po. Okay. Wait lang. Sorry po. Ayun. Na ang kamay ng Diyos ay
wala sa barko. At ang kamay ng Diyos ay nasa iyo, kaya kahit na masira ang barko, as long as nasa kamay tayo Amen. ng Panginoon, you will be safe and you will be secure because you can make it. Amen. If God is with you, kahit mawala pa ang trabaho mo, ang mahal mo sa buhay, Amen. you can still make Make it. it. Amen. Tama ka dyan, kuya. At yun nga, naalala ko lang, kuya, no, nung time na, ayun nga, may bagyo na dumating sa aking buhay. Ang At pangalan ng bagay? wag na nating pangalanan kasi baka magalit ulit. Amen. May share ko nga lang, kuya, no? Kasi nung time na nagkasakit si tatay, tapos yung mga oras na yan, nagka-problema pa ako dito at hindi ako pinasahod ng 4 na buwan. Pero, ang daming ginamit ng instrumento ng ating Panginoon para ma-provide yung kakailanganin sa pangangasinan. Hindi ako iiyak Hindi because ba? I'm Sige. strong. Ready ko lang. Kahit, dahil may strong akong Father. Amen. That's our God. Yun nga, sabihin nga po natin ng sabay-sabay, I can make it! Amen. At ito ba yung kanta na, you're so fine, you blow my mind, can make it, can make it. Kuya! Diba? You're so fine, you blow my mind, can make it, can make it. Na-revive na pala yung Hey Mickey, kuya. Ba yan? Amen. Hindi ko pala yun. Kala ko yun. Amen. Ayun. Paano natin masasabi na anumang bagyo at anumang bagyo at masira man ang barko ay malalampasan natin ito, kuya? Ano Ayan. ba yung sinasabi na yun? Because we know that God is on our side. It hurts but we are going to make it. It's confusing but we are going to make it. Alam mo ba, ate, after 14 days na binabagyo si Paul, nakarating sila sa Malta. At lahat ng laman ng barko na 276 people, kasama na si Paul doon, mga prisoners at soldiers, ay nabuhay kahit na yung barko ay wasak. Wow, At wasik. lumipat sila sa ibang barko. Ayun. Minsan kailangan talaga nating lumipat sa ibang barko Barko. para Makarating ba? Ganon. makarating doon sa ating pupuntahan. Kasi minsan, yung barkong kinalalagyan natin, yun yung barkong hindi magdadala sa atin sa gusto ng ating Panginoon. Amen Maaaring ito yung wrong relationship. Ayun. Maaaring ito yung wrong business. Maaaring ito yung wrong person. Maaaring ito yung wrong, yung wrong behavior mo, yung wrong habits mo, yung nakasanayan mo. Ito yung maling barko na sinasakyan mo. Ito yung barko na sinisira ng Panginoon. Then, nilalagay ka ng Panginoon sa panibagong barko kung saan dadalhin ka ng Panginoon kung saan ka dapat. Amen to that. Kaya parang sinasabi ng Diyos, kuya, that even when we fail or lose something, God will still send something or use other to help us to survive or make it. Tulad ng pagtulong ng mga Joshua, yung mga kapatid natin sa Joshua, sa nung time na nakararanas kami ng bagyo sa aming buhay, sa aming pamilya. Kahit iwan ka man lahat ng lahat, ang Diyos ay kasama mo. Tulad ng sinabi ni Paul kay Timothy 2. Kay Timothy, sa 2 Timothy 4:16-17, na walang sumama sa kanya sa paglilitis. Iniwan siya ng lahat, ngunit hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Amen. Kaya let us declare po this sa verse po na ito sa Psalm 16:18. I know the Lord is always with me. I will not be shaken, for He is right here beside me. Amen. Ayun, at dadako na tayo, kuya, sa ating panghuli. At ito nga yung ating conclusion. Amen. Yun po, storms do remind us that there are forces so much stronger than us. A strong storm is a reminder that we need a God who is stronger than the storm. Amen. In reality, ate, we will all face storm. Amen. To that. Kaya hindi na question how to face the storm kasi lahat naman tayo dadaan doon. The question is how to stand in the storm. Paano natin tatayuan yung bagyong darating sa buhay natin. At tularan po natin yung ginawa ni Paul kung paano niya nilagpasan ang mga bagyong dumating sa buhay niya. Amen. Una, he made Jesus his foundation. Ang salita ng Panginoon ang kanyang gabay sa paglalakbay ni Paul patungo sa Roma. Kung tutusin, hindi dapat nila haharapin ang bagyo sa dagat kung nakinig lang sila sa warning ni Paul. Sabi nga sa Psalms na your word is a light to my feet and a lamp to my path. Amen, kuya. Diba?
Bakit sinabing light to my feet? Bakit tayo binigyan ng light ng Panginoon? Kasi alam ng Panginoon na daraan tayo sa dark. Amen. Diba? Saan ba ginagamit yung light? Para makita yung... Diba? Hindi naman ito ginagamit sa liwanag. Ayun, Ginagamit sa ito dilim. sa dark Kapag area. nasa dilim tayo. Diba? So alam ng Panginoon darating tayo sa dark area. Kaya gamitin Amen, natin Kuya. yung light na nagbinigay sa atin ng Panginoon. Ito yung salita niya. Amen. Kuya, pangalawa, Paul anticipated persecution and was ready to stand. Alam ni Paul na mapapahamak siya sa pag-spread ng salita ng Diyos. Amen. At may time pa na binabato siya na muntik na siyang ikamatay, Kuya. Pero kahit ilang beses na siyang mapatumba, patuloy pa rin siyang bumabangon. Amen. He kept moving forward. Walang persecution na nagpatigil sa kanya in spreading the gospel. Amen. Kahit na siya ay kulong, mas lalo pa siyang maraming nagawa na sulat para sa atin. Lastly, he took courage because he knew that God is with him. Amen. Amen. Kaya astig ang Kristiyano. Amen. Dahil walang pagyanig, walang pagsubok na sobrang tindi na kayang pabagsakin dahil God is holding you. Ayun, sabihin po natin sa katabi natin. Astig Astig ako! Kaya ko ito! to! Malalagpasan ko ito ang mga pagsubok sa buhay ko dahil kasama ko ang Diyos. Amen. Amen. Praise God. At ito po, tayo po muling maliwanagan sa salita ng Diyos galing po sa ating Pastor PJ mula pa sa Pilipinas. Panoorin po natin ito. Roll video po. Hello mga ka-JTV. Ngayong gabi, ating alamin bakit nga ba astig maging isang Kristiyano. Alam niyo ba kung bakit? Ito ay dahil we are storm-proof. Being storm-proof does not mean that we won't go through storms. Yes, we still go through storms, through trials, through hardships, but we still end up victorious, and that is because we have Jesus who is with us in every storm. Tonight, I want to share with you 3 things kung bakit nga ba tayo nagiging stormproof. Una, our foundation. Our foundation is built on Christ the Rock. Kaya kahit anumang pagsubok sa buhay, kahit anumang bagyo ang sumalubong sa atin, we stand still. Ito ay dahil hindi tayo natitinag dahil our hope is anchored in the Lord. Hindi tayo basta-basta madadala. Hindi tayo basta-basta maitatangay. Dahil si Lord ang naghahawak sa atin sa panahon ng mga pagsubok. Pangalawa, we learn how to become faithful even when things are unfair. Sometimes we fall in comparison trap. Oo, nangyayari talaga yan. Na bakit sila hindi naman believer pero parang mas madami silang blessings. Pero knowing that we have the promises that the Lord has given to us, we still become faithful. Nagpapatuloy pa rin tayo kahit gaano kahirap ang buhay because we know that He who has promised is faithful. Pangatlo, we become fearless. But it doesn't mean na wala tayong pwedeng katakutan. We have our fears, but we take courage to go on. Sabi nga sa Psalms 23, di ba? Even though I walk through the valley of death, I will fear no evil, for you are with me. So even if we go through disease, even if we go through disappointments, discouragements, or even death, we are not fearful of it because we know that we have Jesus in us. So, everything boils down to this verse. If God is for us, who can be against us? Astig, di ba? Yan ang tatak Kristiyano. We are storm-proof. Amen. Amen. Glory to Praise God. God. Maraming salamat po, Amen. Ate PG, and we Maraming missed salamat you. po, Pastora.
And we pray na maging maayos yung pagbubuntis mo, Amen po. ate. Astig ang Kristiyano. Talaga, kuya. Amen. At dumako na tayo sa ating evangelism. Ate, kung saan ito yung dapat nating binibigyan ng focus kasi sabi ng Panginoon, make disciples of all nations. So all nations, ibig sabihin hindi lang sa kakilala mo, hindi lang dun sa katabi mo, kundi all nations. So sa ating pong pagtatapos, kung sino pa po sa atin ang hindi tumatanggap sa ating Panginoon, kung sino po ang gustong maging storm proof, para mas maging foundation natin ng ating Panginoon, pwede po nating sundan ang panalangin na sasambitin po ng ating kapatid na si Ate Amen, kuya. Ellen. Amen. Tayo po may manalangin, mga kapatid. Akuhin niyo po ito na parang personal na prayer niyo po. Amen. Yes, Lord Jesus, inaamin ko na ako ay isang makasalanan Na ako isang makasalanan at humihingi po ako ng iyong kapatawaran. ng iyong kapatawaran. Naniniwala ako na namatay at nabuhay ka Naniniwala kong namatay at nabuhay ka para sa aking mga kasalanan. para sa aking mga kasalanan. Jesus, Jesus, pumasok ka po sa aking puso at buhay. pumasok ka po sa aking puso at buhay. Mula ngayon, ako ay magtitiwala at susunod sa iyo. Ako'y magtitiwala at susunod sa iyo. Bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At ito ang aking dalangin. At ito ang aking dalangin. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Yun. Amen. Kung ito po ay yung sinasabi ng Biblia na nakasulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. At libo-libong anghel ang nagdiriwang dahil sa pagtanggap mo. If you have any prayer request po or questions, you are free to connect with us through Joshua Live broadcast via private message. And we are it's always a privilege to for us to serve you all for His glory alone. Amen. Wala ako. Amen. Amen po. So maraming salamat po. Thank you po sa mga ng... Ayun, bago po tayo magtapos, i-reveal pala muna natin kung sino ang ating nanalo sa ating nanalo. Game, kuya. Sino nga ba? Sino nga ba ang nagwagi? Meron na po. Eli Balaguer. Ay, parang ito yung boyfriend ni Ate Mona. Si Pasalo. Salamat po, Ninong Alwin. Ayun, sa iyong exempted pagsagot. po kayo. Exempted po kayo. Hindi po. Overqualified po ang tawag doon. Amen. At ang sagot po ay shipwreck. Ayun, congratulations, Kuya Eli. Amen. So, ayun po. At para po sa ating winner, we will contact you later for the prize po, Kuya. Amen. Okay. Ayun. See you next week. Same time, same channel. I'm Kuya Andrew. And I'm Ate Ellen. And this is JTV Season 2. We reach out and make disciples. The Lord bless us and keep us all. Maraming salamat po, mga kapatid. And we hope to see you sa susunod po. Amen po. God bless po. Oh, at bago po natin makakalimutan, we would like to shout out ang yung mga nag-birthday po. Amen. Si Ate Ana. Happy birthday Banggis po. Tombok. Ayun, happy birthday po, Ate Ana. Kuya Harold Happy Manding. birthday, Kuya Harold. Happy birthday po. At si Teacher Laila. Amen. Maraming salamat po sa buhay niyo po. Si Ate... Ayun, yun po, no? gender Congratulations po kay Ate Ana sa kanyang baby girl. It's a baby girl. Congrats, Ate. Congrats po. Yan po, no? Maraming salamat po sa pagtutok. God bless, Okay mga po. kapatid. God bless. See you next week. Oh, side view ka naman ng ulo mo. Anak, pumamatay na ako. Cut? Mona Toledo. What's this? Ano ba? Happy siya, Ate Sarah wondering why. I wonder. Hindi ba iba silang?
Ano sabi nyo pag nakuha yung ilong? Alam na nila. Alam na nila pag nakuha yung ilong. Wala pa si reaction. Okay na? Natatawa.